Stel POV. I am sorry, ma'am. I am sorry. Mahina kong bigkas. Lalaki ako at malakas ako, pero sa pagkakataon na ito, hindi ko na namalayan pang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Sorry? Sa palagay mo ba makukuha ng simpleng sorry lahat ng mga pagkakamali na nagawa mo, Stel? Pinagtangkaan niyo lang naman ang buhay niya. Alam mo bang nakausap ko si Selena? Alam mo bang umamin siya sa aming dalawa ng daddy mo na gawa-gawa niya lang ang mga nasa larawan? Seryoso niyang sagot sa akin. Kaagad naman ako napaangat ng tingin dahil sa gulat. Seryoso ako napatitig kay mommy habang punong-puno ng pagkalitong puso ko. Inamin ni Selena na siyang nagdala kay Alina sa bar at siya din ang naglagay ng ecstasy drugs sa inumin ni Alina kaya to nahilo at hindi na namalayan pa mga nangyari sa paligid. Mga kaibigan niyan dalawang lalaki na nasa larawan na sumusunod lang sa utos ng spoiled brat mong kapatid. Halos pasigaw ng bigkas ni mommy. Para naman ako isang batang walang ibang ginawa kundi ang umiyak na umiyak. Anong nagawa kong pagkakamali? Paano ako makakabawi kay Alina? Anong gagawin ko? Bakit ibilis ko siyang hinusgahan? Ni hindi ko man lang siya binigyan ng chance na makapagpaliwanag. Ni hindi ko man lang siya pinakinggan. Hindi ko alam, ma'am. Patawarin niyo ako pero hindi ko alam. Mahina akong sambit. Patawad. Alam mo bang may isang inosenteng anghel ang nadamay sa kagagawa niyo na kapatid mo? Akala mo ba mapagtatakpan lahat ng mga pagkakamali mo sa pag-inom-inom lang ng alak? No, Stel. Maging lalaki ka. Hanapin mo si Alina at sa kanya ka mismo humingi ng tawad. Sa kanya ka nagkasala higit kanino pa man. Kaya dapat lang nahanapin mo siya at kausapin. Seryosong sagot ni mommy para naman akong biglang natauhan. Habang hindi ko alam kung nasaan na si Alina, wala akong ibang ginawa kundi magpakalasing. Tama si mommy, hindi ako matutulungan ng alak kaya dapat talaga mahanap kong asawa ko. Hihingi ako ng tawad sa kanya at magbabago na talaga ako. Hindi ko na iti-take advantage ang kabaitan niya. Magiging karapat-dapat na ako maging asawa sa kanya. Promise, hahanapin ko siya, ma'am. Tulungan niyo po akong mahanap siya. Mahina akong bigkas kay mommy. Sa pagkakataon na ito, wala na akong ibang malapitan kung hindi siya lang. Walang ibang dadami sa akin ngayon at walang ibang makakatulong sa akin ngayon kung hindi siya lang. Ayusin mo sarili mo. Nasa Monte Carlo, Montana Medical Center si Alina. Pupuntahan natin siya kasamang daddy mo at si Selena. Mahinang bigkas ni mommy. Pakiramdam ko biglang nawala ang hangover na nararamdaman ng katawan ko. Bigla ako nabuhayan ng loob at mabilis na napatayo. Talaga po, kung ganun, ano pang hinihintay natin, ma'am? Puntahan na natin siya. Gusto ko na siyang makita. Miss na miss ko ng asawa ko. Mahina akong sambit. Malungkot akong tinitigan ni mommy sabay tango. Bilisan mong mag-ayos ng sarili mo. Hihintayin ka namin sa garden. Seryoso niyang sagot at mabilis nang naglakad palabas ng silid ko. Parang may pakpak ang mga paa at mabilis din akong naglakad patungo sa banyo. Ilang araw na akong walang ligo. Amoy alak na din ang buo kong katawan. Kailangan ko maging malinis. Kailangan ko maging presentable sa paningin ni Alina. Mabait ang asawa ko at alam kong hindi niya ako matitiis. Alam kong kahit na gaano pa kalaki ang pagkakamali na nagawa ko, patatawarin niya talaga ako. Hindi ako kayang tiisin na Alina. Mabilis ang ligong ginawa ko pero sinigurado ko naman na malinis ang buo kong katawan. Nag-ahit na din ako ng balbas at sinigurado ko talagang gwapong-gwapo talaga ako sa paningin ni Alina. Pagkatapos kong mag-ayos, kaagad na kaming bumiyahe, papuntang ospital kung saan nako-confine daw si Alina. Kasama ng kakambal kong si Selena na wala akong balak na imikin at kausapin. Siya ang isa sa mga reason kaya biglang nagkagulo, kaya aminado din talaga ako sa sarili ko na masama ang loob ko sa kanya. Ini-expect ko sa inyong dalawa na hihingi kayo ng tawad kay Alina. Selena, Stel, ayaw ko nang maulit to ha. Masyado nang magulong lahat at sana tigilan niyo na si Alina. Seryosong bigkas ni Daddy. Halata sa aura niya na hindi talaga siya masaya sa mga nangyari. Opo, Dad. Promise po magbabago na ako at kakaibiganin ko na si Alina. Mahinang sagot ni Selena habang nakayuko. Kilala kong kakambal kong ito. Mabait ito kapag kaharap ang mga magulang namin pero nasa loob ang kulo nito.
Hindi ko pa siya nakukumpronta pero simula ngayong araw, hindi ko nahayaan pa na basta niya nalang ibuli si Alina. Dumaan lang kami ng flower shop para bumili ng mga bulaklak para kay Alina. Bago kami dumiretso ng hospital, halos 30 minuto lang ang tinagal ng aming biyahe at kaagad na rin namin kaming nakarating. Pinaghalong damdamin ng lumulukob sa buo kong pagkatao habang naglalakad kami patungo sa reception area para tanungin ang kinaroroonan ni Alina. I am sorry ma'am, sir, pero confidential po kasing impormasyon tungkol sa pasyente na hinahanap nyo. Mahigpit din po na ipinagbabawal ang pagdalaw at pagtanggap ng mga bisita. Kaagad na imporma sa amin ng receptionist. Anong sabi mo? Paano nangyari yan gayon kami ang pamilya ng pasyente? Seryosong tanong ni Daddy Hercules. Pakiramdam ko para akong pinagbagsakan ng langit at lupa. Galit ba sa akin si Alina kaya may kautosan na ganito? Wala sa sariling napatras ako. Walang balak na magbigay ng impormasyon ng hospital na ito kung nasaan si Alina. Pues, hahanapin ko siya. Nandito na ako at ayaw ko magsayang ng oras. Walang makakapigil sa akin para muling makaharap ang asawa ko. Mabilis ako naglakad paalis. Tinahak ang mahabang pasilyo ng hospital habang nagpapalingalinga pero napahinto din sa paghakbang nang sa hindi kalayo ang natanaw ko ang isang familiar na figura. Si Alina. Yes, si Alina. Alina? Mahinang sambit ni Stal habang sinisipat niya ng tingin ng asawa niya na inaalalayan ng isang lalaki na ngayon niya palang nakita. Actually, hindi lang naman silang dalawang naglalakad kung hindi grupo sila. May mga nakasunod sa kanila na mga kalalakihan at dalawang babae. Samantalang napahinto naman si Alina sa paglalakad na makita niya ang kanyang asawa, ang asawa niyang nanakit ng todo sa kanya at naging sanhi kung bakit durug na durug ang puso niya sa kasalukuyan. Why? Bakit ka huminto sa paghakbang? May masakit ba sa'yo? Kaagad naman tanong ni Damon sa anak niya. Nasundan niya ng tingin kung saan nakatitig ang anak niya at kaagad na nagsalubong ang kanyang kilay nang makita niyang lalaking tinititigan ngayon ni Alina. Of course, kilala niya kung sinong mga tao na sa likod ng pananakit ng nag-iisa niyang anak. Nagpaimbestiga na siya at sisiguraduhin niya na may mananagot sa pagdurusa na naranasan ngayon ni Alina. Kilala mo ba siya? Kunwaring patay mali siyang tanong ni Damon sa anak niya pero ang totoo kanina niya pa pinipigilan ng sarili niya para sugurin ang lalaki na nakit sa puso ng anak niya. Hanggat maaari ayaw niya ipakita kay Alina ang pagiging bayolente niya. Ayaw niya matakot sa kanyang sarili niyang anak. Wala po dad, pwede po bang bilisan na natin ang paghakbang? Ayaw ko na po sa lugar na to. Kaagad naman sagot ni Alina sa ama niya. Tanging pagtangulang naman ang naging sagot ni Damon at halos buhatin niya na din ang dalaga, makaalis na sila sa kaagad sa lugar na ito. Ramdam niya rin kasi ang pagbabago ng mood ni Alina Napansin niya nag-uumpisa ng mamulang mga mata nito. Palatanda na nagpipigil na namang maiyak. Ayaw mang sabihin ng anak niya, alam niya masyado itong nasasaktan sa mga nangyari. Alina, pwede bang mag-usap tayo, please? Tawag ni Stel sa asawa niya. Natigil naman si Alina sa paghakbang habang pigil pa rin ng maiyak. Kung alam lang ng lahat ng mga kasama niya, gusto niya sanang sumigaw para ipamukha kay Stel kung gaano to kasama. Ngayon niya lang din lubos na napatunayan na hindi niya pa pala talaga kaya na muling makaharap ang dati niyang asawa. Yes, dati niyang asawa dahil wala naman na sila ni Stel. Sa pilitan siyang pinapirma ng divorce paper kaya wala nang dapat pang pag-usapan kung tutuusin. Masyado silang mapanganib at baka sa susunod na pagtangkaan pa, ang buhay niya hindi na siya makaligtas. Dad, let's go. Mahinang sambit ni Alina sa ama niya na noon ay naalerto at sa mga susunod na mangyarari. Pasimple niyang sinenyasan ng mga tauhan niya na maging alerto at walang sino man nanghahayaang makalapit sa anak niya. Hindi niya pa man masyadong gamay ang ugali ng anak niya pero alam niya na din naman na ayaw nito makipag-usap kahit kanino. Alina please, mag-usap tayo. Sadyang makulit si Stel dahil nagawa pa niya talagang humarang sa daanan ng grupo nila. Kagad naman nagsalubong ang kilay ni Damon habang matalim na nakatitig kay Stel. Who are you? Anong kailangan mo kay Alina? Seryosong bigkas ni Damon. Natigilan naman si Stel at mula sa pagkakatitig kay Alina, napatitig din siya kay Damon. Sino ka din? Bakit ka kasama ng asawa ko? Nasaan si George? Seryosong tanong din ni Stel. Kagad namang napangisi si Damon. At sino ka para tanungin ako tungkol sa bagay na yan? Huwag kang hahara-hara sa daanan namin kung ayaw mo magkagulo. Motoridad na bigkas ni Damon. Habang nakaalalay pa rin siya sa kanyang anak, wala din naman siyang balak na payagan si Alina na makausap ang dati nitong asawa. Tapos ng lahat at kahit na anong mangyari, siya na mismong gagawa ng paraan para tuluyang makalimutan ni Alina ang lalaking nanakit sa puso't muntik nang sumira sa buhay nito. Hindi niyo ako naintindihan.
Asawa kong kasama niyo't nandito ako para iuwi na siya sa bahay namin. Seryosong sagot naman ni Stel. Wala siyang balak na magpatalo kahit kanino. Sa kanilang lahat, siya ang mas may karapatan kay Alina at iuwi niya ito sa ayaw at sa gusto ng kahit na sino. Really? Talagang ang lakas ng loob na sabihin sa akin ng katagang yan? Gayong ikaw ang dahilan kaya nasa hindi maayos na sitwasyon ngayon si Alina. Sa pagkakataon na ito, mataas ng boses ni Damon. Hindi niya na napigilan pang kanyang emosyon at bago pa siya makalimot, sananyasan niya na ang kanyang mga kasamahan na ilayo si Stel. Umalis ka na, Stel. Hiwalay na tayo kaya wala ka ng karapatan pa na mag-demand ng kahit na ano. Hindi na ako babalik sa pamilya niyo, kaya magsaya na kayong lahat. Galit na bigkas ni Alina habang mahigpit na nakahawak sa braso ni Damon. Galit na tinitigan si Stel bago naglakad pa alis. Sa pagtalikod ni Alina, kinuhang pagkakataon naman yun ng mga tauhan ni Damon para hawakan si Stel at hindi na makasunod pa. Gusto himang pumiglas ni Stel para makawala sa pagkakahawak ng mga armadong tao. Wala namang panamang lakas niya sa mga ito. Alina, please, kausapin mo naman ako. Alam ko malaki ang pagkakasala ko sa'yo. Nagsisisi na ako. Bumalik ka na sa akin. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Tanging pagsigaw na lang ang nagawa ni Stel habang palayo si Alina. Kaya lang parang walang narinig si Alina na mabilis pa rin ang hakbang na naglakad pa alis. Hindi niya man lang nagawang lingunin si Stel. Huwag na kayo magpumilit pa, boss. Masasaktan lang kayo kapag ipinilit niyo pang gusto niyo. Seryosong bigkas ng isa sa mga tauhang nakahawak kay Stel. Sino kayo? Bakit niyo to ginagawa? Alam niyo bang pwede ko kayong kasuhan? Asawa ko inilayo niyo sa akin. Galit na sigaw ni Stel. Nagkatinginan lang ang mga armadong kalalakihan at nang masiguro nilang nakalayo ng boss nila. Saka lang pala nila binitawan si Stel at parang wala lang na naglakad ng palayo. Galit naman na napatakbo na lang si Stel palabas ng hospital sa pag-asang masusundan niya pa si Alina. Pero wala na, huli ng lahat dahil tuluyan na nakalayo yung asawa niya. Wala na si Alina at hindi man lang siya binigyan ng pagkakataon na makausap nito. Stel's POV. Ano nangyari? Stel, nasaan si Alina? Boses ng maming pumukaw sa aking diwa habang tulala ako nakatitig sa kawalan. Sobrang sakit sa kalooban. Oo, nakita ko nga si Alina. Pero para bang may malaking pader na nakaharang sa aming dalawa. Nakahihirap buwagin. Kitang-kita ko sa mga mata niya matinding galit habang nakatitig siya sa akin kanina. Kinamumuhian niya ako at alam kong sobrang layo niya sa dating Alinang nakilala ko. Wala na siya, ma'am, dad. Galit siya at ayaw niya ako makausap. Mahihina akong sambit at tuluyan naglakad pa alis. Gusto kong mapag-isa. Gusto kong magmuni-munit isipin kung ano pa nga ba ang pwede kong gawin para mapatawad ako ni Alina. Stel, kung ayaw niya tayong makausap, hayaan mo na muna siya. Masyado bang sariwang mga nangyari at pasasaan ba? Kusa ding babalik si Alina sa pamilya natin. Sa atin siya lumaki at tayong kanyang tahanan at kapag wala na sigurong galit sa puso niya, baka siya nang kusang magre-reach out sa atin. Lalo na kina mommy at daddy. Narinig kong bigkas naman ni Selena. Natigil naman ako sa paghakbang at seryoso siyang tinitigan. Mag-reach out? Naririnig mo ba yung sinasabi mo, Selena? Paano magre-reach out ang isang taong 2 beses mong pinagtangkaan ng buhay? Galit kong sagot sa kanya. Napansin kong kaagad na nalaki ang mga mata nito sa gulat kasabay ng pamumula ng kanyang pisngi. Hindi niya marahil inaasahan ang katagang lumabas sa bibig ko ngayon. Stel, ano bang pinagsasabi mo? Huwag mo sabihin na sinisisi mo ako sa mga nangyari. Seryoso niyang tanong sa akin. Napansin ko din ang pamumula ng mga mata nito, palatandaan na nagpipigil na siya sa pag-iyak. Bakit? Sino bang dapat sisihin sa mga nangyari? Anong ginawa niyo ni Glenda kay Alina ng araw na yon? Bakit nasa bahay kayo at nadatan ko kayo nagtatalo? Galit kong tanong sa kanya. Muli siyang natigilan kasabay ng pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Kitang-kita kong guilt na kaagad na gumuhit sa mga mata nito. Alam kong walang patutunguhan ng pag-uusap naming ito at masasaktan lang ang kalooban ng kapatid ko, pero kailangan ko rin na may malabasan ng galit ko. Ano bang pinag-uusapan yung dalawa? Ang mabuti pa umuwi na tayo sa bahay na lang natin mag-usap. Narinig kong sabat ni mommy, matalim kong tinitigan ng kakambal ko na noon ay hindi na mapigilan ng mapaiyak. So, sinisisi mo nga ako sa mga nangyari, Stel? Hindi ko naman sinasadya eh. Kasalanan ko ba kung mula pagkabata kinamumuhian ko na siya? Hindi ko matanggap na naging bahagi siya ng pamilya natin dahil simula umpisa, nagiging kahati na natin siya sa pagmamahal ng mga magulang at si Lola. Galit na bigkas ni Selena. Natigilan naman ako. Kaya ba pinagtangkaan mong buhay niya? Not once but twice? Seryosong sagot ko sa kapatid ko.
Wala na akong pakialam pa kung muling maungkat man ang mga nangyari 3 years ago. Wala na si Alina, galit na siya sa akin at mas mabuti pa siguro na malaman ng lahat ang isang sekreto na matagal kong itinago sa isipan ko. Ano bang mga pinag-uusapan niyo? Anong pinagtangkaan? Motoridad na bigkas ni Daddy. Matalim ko muling tinitigan si Selena sabay iling. Huwag mo nang hintayin na ako mismo magkakwento sa kanila. Ikaw na mismo umamin sa kanila sa lahat ng mga pagkakamali na nagawa mo. Malamig kong bigkas at nagpatiaw na nang naglakad patungo sa nakaparadang sasakyan. Sumakay ako sa pinakahuling bahagi ng sasakyan at kaagad na ipinikit ng aking mga mata. Ramdam ng puso kong pait sa mga nangyayari at muling bumalik sa balintataw. Ang galit na nakaguhit sa mukha ni Alina habang nakatitig siya sa akin kanina. God, anong nagawa kong kasalanan? Bakit nangyayari to sa amin? Hindi ko kayang ganito. Bakit kung saan tuluyan niya na akong iniwan? Saka ko naman na-realize kung gaano siya kahalaga sa akin. Hindi ko kaya to. Pakiramdam ko mababaliw ako kung tuluyan niya akong iiwan. Alina's POV. Dad, dito na ba talaga ako titira? Excited kong tanong kay Daddy Damon habang inililibot kong aking tingin sa buong paligid. Finally, I am home. Masasabi kong itong bahay na gusto ko kung saan malaya ako makakakilos na hindi na kailangan pang alalahanin ng mga taong ayaw sa akin. Malayo sa mga Mont Blanc. At kahit nasa riwa pang sugat sa puso ko, alam ko magiging maayos din ako. Makaka-move on din ako at makakalimutan ko rin ang sakit dulot ng kabiguan. Bakit? Ayaw mo ba? Kung hindi ka komportable dito, pwede naman sa kabilang bahay na lang. Kaya lang naman itong pinili ko para sa'yo dahil malapit ang place na to sa mga shopping centers na tsak na mag-e-enjoy ka. Nakangiti niya sagot sa akin. Kagad naman ako napailing. Naku, hindi ko sinasabing hindi ko gustong lugar na to, Dad. Siyempre, gustong gusto ko. Ang ganda ng buong paligid. May malawak na pool at garden. Tuwang-tuwa akong bigkas. Oo, lumaki at nakaisip ako sa mansyon ng mga Mont Blanc at naggalaga ako sa bahay ni Lola Susan na masasabi ko din naman na hindi basta-bastang pamilya. Mayaman din naman sila at kahit papaano, naibibigay din naman nila lahat ng mga pangangailangan ko. Maganda at magarbong tahanan pero iba pa rin talaga ang ambience kapag sarili mo ng pamilyang nagpo-provide ng sarili mong titirhan. Salamat naman at nagustuhan mo, Princess. Promise, ibibigay ni Daddy lahat ng gusto mo. Gusto kong i-enjoy mong buhay mo kasama ko at ang buong angkan natin. Nakangiting sagot ni Daddy. Kaagad naman akong tumango sabay mahigpit na yakap sa kanya. Thank you, Dad. Thank you dahil sa wakas natagpuan niyo na ako. Kung wala kayo, hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko. Lumaki ako sa ibang tao simula nung mamatay si Mommy. Feeling ko wala na akong kakampi. Feeling ko ayaw nilang lahat sa akin liban na lang kay Lola Susan. Mahina akong sambit. Naramdaman ko naman ang paghagod ni Daddy sa likod ko kasabay ng pagdampi ng labi niya sa tuktok ng ulo ko. Sisiguraduhin kong hindi mo na mararanasan pang pait na mga naranasan mo na nakaraan, Princess. Ngayon kasama mo na ako, gagawin kong lahat para maipagtanggol ka sa lahat ng bagay. Magiging maayos din ang lahat. Makakalimutan mo rin ang lahat ng mga mapapait na naranasan mo. Nakangiti niyang bigkas. Thank you, Dad. Thank you. Nakangiti kong bigkas sabay kalas sa pagkakayakap ko sa kanya. Isang matamis na ngiti ang pinakawala ni Daddy bago niya inutusan sila Manang Grace at Dorothy. Nasamahan daw ako patungo sa aking kwarto. Habang naglalakad papasok ng bahay, hindi ko mapigilan na mapangiti. Hindi itong inaasahan kong uuwi ang bahay. Ngayon ko lang lubos na naisip kung gaano ba kayaman ang aking ama. Hindi basta-bastang bahay itong kinaroroonan ko kung hindi isang mini palasyo. Marami rin ako nakikitang mga kasambahay. Nabala sa kung anong ginagawa nila sa paligid at sa tuwing nakakasalubong nila ako talagang yumuyukot sila at binabati ako. Senyorita, wag na muna kayong gumamit ng hagdan. Sa elevator na lang po tayo. Natigil ako sa paghakbang nang biglang nagsalita si Manang Grace. Hindi ako makapaniwalang napatitig sa kanya. Elevator? May elevator ang bahay na to? Nagagala kong bigkas. Hindi ako makapaniwala. Opo, senyorita, meron po. Nakangiting kaagad namang sagot ni Manang Grace. Hindi ko na napigilan pang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko. Nilibot kong tingin sa buong paligid at kaagad na sumunod kay Manang at Ate Dorothy. Wow, meron nga. Ang galing. Excited kong bigkas. Excited na akong ikutin ang buong paligid ng bahay na ito. Feeling ko talaga magiging masaya ako sa bahay na ito. Isang buhay na malaya at pwede ko nang gawin lahat ng nais ko. Pagkapindot ni Ate Dorothy sa buton ng elevator, kaagad din namang bumukas yon. Tuwang-tuwa akong pumasok sa loob habang tahimik na nakasunod sila Manang at Ate Dorothy. Para tuloy akong bumalik sa pagiging bata.
Hindi mawala-walang ngiti sa labi ko sa kabila ng pighati na pinagdaanan ko sa buhay. May dahilan pa rin pala para maging masaya ako. Alam kong sa piling ni Daddy Damon, magiging maayos din ang kalagayan ko. Nang muling bumukas ang pintuan ng elevator, nasa second floor na kagad kami ng bahay. Konting lakad lang at narating na namin ang malaki kong kwarto. Grabe, ano yan manang? Bakit ang daming mga paper bags sa kama ko? Kaagad kong bigkas. Sobrang laki ng kama pero puno naman yun ng iba't ibang klaseng paper bags na may nakasulat na iba't ibang brand. Pinag-shopping po kasi kayo ng daddy niyo, senyorita. Ayaw niya na po kasing ipalagay sa walk-in closet niyo hanggat hindi niyo pa daw nakikita ang mga items. Nakangiting sagot ni Manang Grace. Kaagad na lalaki ang mga mata ko sa gulat. Talaga po? Para sa akin lahat yan? Excited kong bigkas. Mabilis ako naglakad patungo sa kama at dinampot ang isa sa mga paper bags na binuksan yon. Kaagad na tumambad sa paningin kong isang mamahaling bag na galing sa isang luxury brand. Wow, ang sweet naman ng daddy. Tuwang-tuwa akong bigkas habang patuloy na binubuksan ng iba pang mga paper bags. Bawat isang paper bags ay may iba't ibang laman. Mga damit, sapatos, alahas, bags at kung ano-ano pa. Feeling ko nga nananaginip lang ako dahil sa tanang buhay ko, ngayon lang ako nakatanggap ng ganito kamahal na mga regalo. At hindi lang isa, dalawa o tatlong piraso, kung hindi sobrang dami.